Sabi ng Iglesia ni Cristo, patuloy silang naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang anilay malawak na katiwalian. Ngayong lumabas nila ang mga dating sundalo na umaming naghatid ng mga maleta ng pera, bakit tila wala pa umanong malinaw na hakbang para palawakin at tapusin ang investigasyon? Dagdag ng INC, anong ebidensya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mastermind sa katiwalian? Sabi naman ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, hindi nagbabago ang kanyang posisyon na dapat ebidensya ang maging basihan at maging maingat sa pagtrato sa anumang impormasyong ipinararating sa kanila. Nananatilian niya ang kanyang respeto sa INC at kanilang opinyon. Hindi raw nangangahulugan na ang pagkakaroon ng pagkakaiba sa opinyon ay hindi na pagrespeto. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na kaagad tayo mga kababayan. Ibinasura na kaagad ni Ombudsman Boying Rimulya ang affidavit ng 18 Marines mga kababayan. At tinawag itong canard story. Ito po ang report. Babasahin ko po mula po sa GMA. Walang basihan ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang mga paratang ng 18 nagpakilalang dating military personnel na naging tauhan umano ni dating Representative Saldico. Hamon pa niya, tumistigo na lang sila sa Senado. Yan po ang sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya mga kababayan. Para malaman natin ang kabuuan ng ulat na yan mga kababayan, maganda siguro ay panoorin natin ng sabay-sabay ang bidyong ito. Sa ibang balita, walang basihan ay kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang mga paratang ng 18 nagpakilalang dating military personnel na naging tauhan umano ni dating Congressman Zaldico. Ang hamon pa niya, tumestigo na lang sila sa Senado. Nakatutok si JP Soriano. Tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na canard o isang malisyoso at walang basihan na paratang ang pahayag ng mga sundalong nagsumite ng salaysay sa Office of the Ombudsman na nag-aapusang hinatira ng mali-maletang pera mula kay dating Congressman Zaldico ang ilang opisyal ng gobyerno. Sinabi yan ni Rimulya sa kanyang programa sa radyo, itinanggi rin ng Ombudsman na nakipagpulong siya kasama ang International Criminal Court investigators sa kanyang bahay sa Bel Air, Makati. Hindi raw ito nangyari. Ang gusto ngayon ni Rimulya, tumestigo sa Senado ang 18 sundalo. Kasama sa isinumiting affidavit ang pakikipagtulungan umano ng pamahalaan sa ICC investigators para imbestigahan ang extrajudicial killings noong giyera kontra droga. Itinanggi ng ICC ang paratang na ito. We cooperate with all range of people and institutions, including, of course, state actors. But we are very independent. I think that ICC has been provided with the resources necessary for our action, and we rely exclusively on those resources. Sa gitna nito, sabi ng Iglesia ni Cristo, patuloy silang naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang anilay malawak na katiwalian. Ngayong lumabas nila ang mga dating sundalo na umaming naghatid ng mga maleta ng pera, bakit tila wala pa umanong malinaw na hakbang para palawakin at tapusin ang investigasyon? Dagdag ng INC, anong ebidensya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mastermind sa katiwalian? Sabi naman ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, hindi nagbabago ang kanyang posisyon na dapat ebidensya ang maging basihan at maging maingat sa pagtrato sa anumang impormasyong ipinararating sa kanila. Nananatilian niya ang kanyang respeto sa INC at kanilang opinyon. Hindi raw nangangahulugan na ang pagkakaroon ng pagkakaiba sa opinyon ay hindi na pagrespeto. Pero giit ni Lacson, kailangan daw suriin at tiyakin muna ang kredibilidad at kung mapagkakatiwalaan ng source at ang mismong impormasyon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.
Yun mga kababayan, napanood po natin, napakinggan natin ang balita mula sa GMA tungkol nga po dito sa naging reaksyon at pagsagot ni Ombudsman Boying Rimulya doon sa aligasyon ng 18 nagpakilalang mga Marines, mga kababayan. At batay po sa report, parang ibinabasura ng kaagad ni Ombudsman Rimulya yung affidavit ng mga Marines, mga kababayan, at tinawag itong canard story. Wala daw anyang basihan ng lahat ng mga ito. Mga kababayan, ito na mga GMA News, hindi nyo ba napapansin? Ito ang gusto kong ipunto rito, mga kababayan. Itong mga mainstream media na ito, bago natin puntahan yung tungkol dyan sa 18 Marines, itong mga mainstream media na ito, kapag ang balita ay pagtatanggi ng mga akusado o pagtatanggi ng mga inaakasuhan, yun ang kanilang ibinabalita. Opo. Pero pagka ang balita, mga kababayan, ay tungkol sa pagpapasabog ng mga ebidensya, mga litrato, at may mga video pa raw, di umano yung mga ito ng pag-deliver ng mali-malitang pera sa mga opisyal ng gobyerno, hindi nila ito ibinabalita kagad, mga kababayan. Pero yung pinasisinungalingan, yung itinatanggi ng mga inaakasahan ang tungkol sa aligasyon ng 18 Marines, mga kababayan, yan ang headlines sa kanila, mga kababayan. Oh, napapansin nyo ba yun, mga kababayan? Subukan nyo. Manood kayo dyan sa mga malalaking mainstream media katulad ng EBS, ito, GMA, News 5, at iba pa na mga kilala na malalaking mainstream media, mga kababayan. Hindi nila ibinalita noong nagpa-presscon itong 18 Marines, mga kababayan, news blackout. Samantalang kapag nagtanggi at itinatanggi, pinasisinungalingan, hindi raw totoo ang mga paratang ng 18 Marines sa lahat ng mga sinasabing sangkot o kaya mga pinangalanan na mga opisyal ng gobyerno, lahat ito, mga kababayan, headlines lahat ng mga pinangalanan. Oo, hindi doon sa diniliberan ng pera, kundi doon sa pagtatanggi ng kanilang sarili na hindi totoo yung sinasabi ng 18 Marines. Yun ang headlines sa kanila, mga kababayan. Kaya kung napapansin ninyo, mga kababayan, ganito na po ang takbo ng pagbabalita ngayon, mga kababayan. Mga ilan-ilan na lang, mangilan-ilan na lang ang mga nakatutok talaga sa totoong tunay na pagpabalita ng mga katotohanan, mga kababayan. Ang isa na po dyan, ang namamayagpag noong nagpa-presscon, hanggang ngayon tinutukan ito ng Net25 News and Information, mga kababayan. Kaya mga kababayan, kapag kayo nanonood ng tunay na balita, totoong balita, impormasyon na makatotohanan, dyan po kayo manood sa Net25 News and Information, mga kababayan. Sigurado, makakatiyak kayo na ang mga balitang malalaman ninyo ay pawang katotohanan lamang, mga kababayan. Mag-subscribe po kayo dyan. Dito naman tayo, mga kababayan, itong si Ombudsman Boying Rimulya, wala pang isinasagawang investigasyon, Wala pa. Pero nagpasya na kagad. Nagbigay na ng desisyon nang wala pang investigasyon, mga kababayan. Na ang lahat daw ng ito ay pawang mga kalokohan lang at istorya lang. Ang sabi nga niya ay canard na walang basihan, mga kababayan. At ito ang hamon niya,
Ang hamon niya ay tumistigo po sila sa Senado. Ito ang maganda, mga kababayan. Opo. Bakit natin sinasabing maganda? Kapag sila po ay inimbitahan sa Senado, batay naman po sa abogado ng 18 Marines na ito, willing po silang makipagkooperasyon para lang sa ganun ay malaman ng katotohanan. Ito, maganda. Ang maganda nga po dyan, mga kababayan, ang pinakamaganda dyan, kasuhan nila itong 18 Marines na ito. Opo. Bakit? Kapag kinasuhan po kasi nila itong 18 Marines na ito, mga kababayan, at sinasabi pa na ni Lacson na ito'y isa di umanong destabilization plot, mas lalong delikado ito. Kaya dapat pagtuunan ng pansin ito. Ang problema dito, mga kababayan, may mga ilang senador, mga mambabatas, na nabanggit doon sa affidavit ng 18 Marines na ito, na sangkot dyan, hindi nila ito pinapansin, parang wala lang. Opo. Pero ganito mga kababayan, tingnan nyo to kapag mayroon sigurong kahit isa lang na Duterte dyan, hindi sa pinapanigan natin ang kabila o mga Duterte rito mga kababayan kapag mayroon sigurong Duterte dyan sa mga napangalanan dyan na nadiliberan ng mali-malitang pera, mga kababayan, tinitiyak po namin, sigurado po ito, imbestigahan natin kagad dyan. Huwag na natin patagayin yan. Ipatawag kagad dyan sa Senate Blue Ribbon Committee para maimbestigahan. Magmamadali siguro dito ang chairman ng Blue Ribbon, mga kababayan. Mga kababayan, nabanggit din po sa ating napanood dyan sa news ng GMA, ito ini-news na nila. Yung mga pahayag ng INC, mga kababayan, sa ngayon, noong kasagsagan yung press con ng 18 Marines, hindi nila ibinabalita ito, mga kababayan. Oo. Pero nung nagsalita na ang Iglesia ni Cristo, eto, ibinabalita na po nila, mga kababayan. Ano po ang ibig sabihin nito? Mga kababayan, itong mga mainstream media na ito, kasi po, meron pa pong nababanggit na mga malalaking personalidad sa media na tumanggap din daw, di umano, na ambunan din ng maleta ng pera, mga kababayan. Sana malaman natin kung sino ito, nang sa ganun ay makarating din sa kaalaman ng sambayan ng Pilipino at nang alam nila kung sino ang dapat paniwalaan pagdating sa pagbabalita, mga kababayan. Opo, eto ngayon, mga kababayan. Napakalinaw po ang sinabi, pahayag ng Iglesia ni Cristo na naghihintay ng katarungan, paglutas, agarang paglutas, pagtugon ng gobyernong ito sa nangyaring pangungulimbat at paglimas sa kaban ng bayan na hanggang ngayon, mula po noong nagsagawa po ng INC ng rally noong Nobyembre, hanggang ngayon po, wala pa pong nananagot doon sa mga pinangalanan ng mga testigo, mga kababayan. Sa halip, ang kanilang mga ginigipit, kinakasuhan, ay ang mga tumitistigo, yung mga nagbibigay ng impormasyon, mga kababayan. Anong klaseng hustisya ang meron tayo sa ganyang mga paraan, mga kababayan? Hindi po ba't kapag may nagbigay ng impormasyon, kapag may tumistigo, hindi po ba't ang sinasabing impormasyon ang dapat imbestigahan? Ang baliktad po nangyayari, mga kababayan. Yung nagbibigay ng impormasyon, tumitistigo, yun ang iniimbestigahan, yung tao, hindi yung sinasabi ng tao, mga kababayan. Kaya totoo po yung pinahayag ng Ka Edwel Sabala, mga kababayan. Totoo po yun. Nagaling po sa tanggapan ng Iglesia ni Cristo. Totoo po yun.
Totoo po yun at alam na alam po namin mga kababayan na alam nyo din yun. Ganon ang nangyayari sa ating bansa ngayon mga kababayan. Itong mga 18 ito, sana, huwag matulad ito doon sa mga nakaraang mga nagbigay ng impormasyon, testigo, na bumaliktad din. Opo, bumaliktad pagkatapos na nakausap ng opisina ng ombudsman at kung sino-sino, ay nag-iba yung kanilang timpla at nag-iba yung direksyon ng kanilang mga testimonya, mga kababayan. Sana itong 18 Marines na ito ay manindigan sa panig ng katotohanan, sa panig ng katarungan, at sa panig ng mga mamamayang mga Pilipino, mga kababayan. Nakakalungkot lang talaga, mga kababayan, na ito pong mga opisyal na nangunguna katulad nitong ombudsman, wala pang nangyayaring investigasyon eh. Meron na siyang desisyon na di umano'y mga istorya lang, walang katotohanan at walang basihan. Kung walang basihan, ganito sana gawin nyo, Sir Ombudsman. Kung walang basihan, yung kanilang sinasabi, bakit hindi nyo kausapin at isalang sa investigasyon itong 18 Marines na ito kung kinakailangan dalhin sa korte? Para nang sa ganun ay magkaalaman ng katotohanan, mailabas yung kanilang sinasabi na mga videos na kinukuha po nila habang isinasagawa ang pag-deliver at mga transaksyon, mga kababayan. Bakit hindi nila ipatawag, ipaaresto kung kinakailangan para nang sa ganun ay maimbestigahang mabuti? Bakit hindi ninyo pinapansin? Ano pa ba ang ebidensya na kailangan po ninyo? Sa kabila ng mga litrato, larawan na kinukuha nilang ebidensya, sabi na naman, AI na naman daw. Si Auntie Claire talaga mahilig sa AI ito eh. Oo. Mga kababayan, alam namin na alam nyo po ang nangyayari sa ating bansa. Ang mga ganitong mga diskarte, alam naman natin, hindi naman tayo pinanganak kahapon. Kung totoo, lahat ng mga sinasabi ng 18 Marines na ito, pati mainstream media, pati ICC, ay kinakausap nila, mga kababayan, malaki po, napakalaki po ng problema ng ating bansa. Opo. Bakit po namin nasabing napakalaki po ng problema ng ating bansa? Sapagkat hindi na po hustisya ang umiiral, mga kababayan. Hindi na po katarungan ang umiiral dito. Ang umiiral po rito kung ano yung gusto nilang mangyari, yun ang masusunod, mga kababayan. Ganun na po ang nangyayari ngayon. Opo, nakakalungkot po, mga kababayan. Sana po may mga tumindig pa. May mga tumindig pa na magbibigay ng mga ebidensya na hinahanap nila na meron na nga po ito eh. Hindi po ba't ebidensya na po yung ipinakita ng 18 Marines, mga kababayan? Bakit hindi nila imbestigahan yan? Bakit sinasabi pa ng isang senador na kapag inimbestigahan sa Senado ang tungkol sa apidabit ng 18 Marines ay magiging sarswela lang? Itong sinasabing ito ni Erwin Tulfo na isa pa sa mga nabanggit sa apidabit ng mga Marines na ito, mga kababayan. Lahat sila, mga kababayan, sabi ko nga po doon sa nakaraang vlog natin, wala namang aamin yan eh. Wala pong aamin sa mga paratang sa kanila, mga kababayan. Lahat yan ay pasisinungalingan lang. Lahat yan sasabihin lang na hindi totoo. Lalabas lang ang katotohanan niyan, mga kababayan, kapag sumalang sila sa tamang venue, tamang forum, tamang paglilitis, mga kababayan, at ang maglilitis po sana sa kanila ay yung mga neutral,
Walang kinakampihan, walang pinoprotektahan, walang kinikilingan. Mga kababayan, ganun po sana. Pero kapag ka ang naglitis na naman dyan, yung kilala natin, kitang-kita na po ang ebidensya, pilit pa pong iniiba ang direksyon, pinagtatakpan, pinoprotektahan pa, wala pong mangyayari, mga kababayan. Kaya tuloy sinasabi ng ating mga kababayan, sana 2028 na. Nang sa ganun ay magkaalaman na at mabago naman ang takbo pag papatupad ng patas na pagtrato alang-alang sa hustisya, katarungan sa ating bansa, mga kababayan. Ganun po. Kaya mga kababayan, aabangan po natin. Ito, matindi po ito. Sana po, sa lalong madaling panahon ay maimbestigan nito, matutukan nito ng ating mga kinaukulan sa mga nag-iimbestiga dyan at sana po ay maghari ang katarungan, yung katotohanan, mga kababayan. Bueno po, hanggang dyan lamang po ang aming maibabahagi sa araw na ito, mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, muling nagsasabi sa inyong ano man ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo, mga kababayan namin Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad, lalong-lalo na dyan sa Middle East, mga kababayan, mag-iingat po kayo dyan at lagi po kayong makikinig doon sa mga sinasabi ng mga lokal na pamahalaan dyan sa inyong kinaroroonan dyan sa Middle East. I-monitor nyo po ang mga balita dyan at kung ano sasabihin ng gobyerno dyan, pailalim po kayo, magpasakop po kayo, sumunod po kayo, nang sa ganun ay hindi po kayo mapahamak. Hanggang dito na lamang, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat.